Okay, ayan, medyo yung mga nasa Sunday school nakawala. Okay, praise be the name of God, of the Lord Jesus Christ. Today we are asking for prayers para sa bawat isa. There's a lot that we need to pray for. Actually, every day from Monday to Friday, we have an online prayer. And if you want to be part of this prayer group, magsabi lang kayo, we will give you the link for this prayer group and we will pray for you. Also, every Friday night, actually, yung 9 o'clock, medyo marami pang mga busy pag 9 o'clock. So, tinransfer natin ng 10 o'clock, 10 p.m. And it is actually an open small group, life group for us. And if you want to be part of this online life group, since ginawa natin to because of medyo makakalayo tayo ng mga places right now, inopen natin ng online life group natin. So you can be part of that online life group. If you want to be part of that, then sabi lang kayo, ibibigay namin ang link para sa inyo. Okay, today, nasaan na ba sila Paul at si Barnabas? This is the first missionary journey of Paul and Barnabas. And I don't want you to know more about the details, but I want you to know about the principles and the reason and the life yung mga discourse or yung tinatawag na meaning kung paano nga ba ako mabuhay para sa Panginoon nang merong kabutihan. At ano ba yung ina-expect ko? Meron ka bang expectations? Tanungin mo nga yung katabi mo, may expectation ka ba kay Lord? Yan. Tanungin mo kung may expectation ka kay Lord. Ano expectation mo kay Lord? Iniisip siguro ng iba, bakit ko tatanungin yung expectation nito? Kasi ang totoo niyan, marami tayong expectation sa mundo. Kaya lang, ang expectation natin sa Panginoon, parang vague. Alam mo yung vague, malawak. Like, Lord, anong pagpe-pray ko sa'yo? Well, good health, maayos na buhay, mga ganun. Napakalaki. It's not specific. But we want specific things for us to live our life according to the plan of God for you. Yes, may plano si Lord sa'yo. And today, we will talk about whatever it takes. Are you living whatever it takes? Pang tinatawag na pagka sinabi natin whatever it takes kasi, we are very focused. We are doing it because we want to have it. And no matter what happened, ito ang gagawin ko sa buhay para sa Panginoon at ang Panginoon ang magbibigay sa akin. So, the title of this message is whatever it takes. Actually, maguguluhan nga yung iba. Bakit? Whatever it takes, ibig sabihin, we compromise? No. Kaya nga, it does not take compromise to live according to God's plan. So whatever it takes, what does it mean? Whatever it takes. So pupunta tayo sa missionary journey ni Paul at ni Barnabas. This is the first missionary journey. And nandoon sila sa tinatawag na province ng Galatia. At doon sila nangangaral ng salita ng Panginoon according to the gospel by Jesus Christ. So if you have your Bibles with you, I would like you to open it in Acts chapter 14. Acts chapter 14. And magsisimula tayo sa verse 8. Actually, ito ay kwento. Ikukwento ko kung ano nangyari. Di ba last week nasa Iconium sila. Di ba? Last week nasa Iconium sila. And then, pumunta sila sa place na ang pangalan ay Lystra. Doon sila pumunta.
sa place na pangalan lista, nasa Asia Minor ito. Now, nakita nila merong isang lalaki na lame. Ibig sabihin, hindi makalakad. Hindi siya makalakad. Di ba? Pagka nababasa natin to simula pa nung si Jesus Christ hanggang sa Book of Acts, pagka merong makita nilang hindi makalakad, pinapatayo nila, pinapalakad nila. Which is, hindi naman talaga, para sa atin, sa generation natin, hindi ito bago. This is not actually news for us. Ito ay ginagawa na nila nung time nila. Meron talagang kapangyarihan ng Panginoon na palayain sa pagkapilay o sa anumang mga sakit ang mga tao. And so, nakita nilang itong taong ito sa verse 8. Siya ay pilay, hindi makatayo since birth. Since birth. So, hindi niya alam kung paano tumayo. Nakakita na ba kayo ng taong ganon? Simula bata, hindi niya alam kung paano tumayo. So, since birth, he had never walked. So, nagpipreach si Paul and he was listening. Nagpipreach si Paul. Ang pinipreach ni Paul, of course, the good news. And whatever it takes, Paul is preaching the good news to these people in Lystra. Whatever it takes, he's just preaching the good news. Kaya ako sinabing whatever it takes, sa totoo lang, sinasadya ni Pablo ang buhay niya na para sa Panginoon. May pananadya. At dapat yun ang una nating makita sa buhay ni Pablo at dapat ganun din ang buhay ng bawat isa na narito. Merong intentionality ang buhay mo dapat. Ano yung intentionality? Kung gusto mo, gawin mo. Ang problem, meron kang gusto, pinagpapaliban mong gawin. There should be what we call intentionality for our lives. Our lives supposed to be full of intentionality. Merong pananadya, sadyain mo dahil ito ay importante, unang-una sa Panginoon at importante din sa'yo. Kung importante nga ang Diyos para sa'yo. Tanungin mo ang katabi mo, mahal mo ba si Lord? Kung mahal mo si Lord, alamin mo kung anong gusto niya sa buhay mo. That's the first thing. And Paul and Barnabas, alam nila na itong kailangan nilang gawin. Ipalaganap ang ebanghelyo sa mga tao. So sa Lystra, nakikinig ito. Si Pablo ngayon, nakita niya, sabi niya, stand up on your feet. At that time, the man jumped up and began to walk. Can you imagine this? At birth, hindi niya alam kung paano maglakad. Nung sinabi niyang tumayo ka, hindi lang siya tumayo, siya ay tumalon. That is so amazing. That is so amazing. Nung sinabi niyang tumayo ka at maglakad, ang ginawa niya ay tumayo. Tayo, maraming mga Kristiyano ngayon, hindi nila alam ang dapat nilang gawin bilang Kristiyano. We are being caught up with our life in what we call problems, worries, difficulties, challenges, to the point na naimbento na yung mental health, naimbento na yung mga psychological health at kung ano-ano pa, di ba? Because the truth of the matter is that inimbento ng tao ang problema. And the last time I googled problem, there is no such word in the Bible. Because we try to invent something that God does not designed. Hindi dinisenyo ng Panginoon. Anong ibig ko sabihin? Ang ibig kong sabihin ay ganito. Kung meron plano ang Panginoon sa buhay mo, tanggapin mo. Gawin mo lang. I know there's a lot of challenges in life. Kailangan mong pagdaanan to, kailangan mong gawin to, kailangan mong mag-aral, kailangan mong magtrabaho. Yes!
Kailangan mong gawin lahat yan. But as long as you are doing all of these things, whatever it takes, you need to agree with God for His purpose for your life. May purpose ang Panginoon. Ngayon, ito na ngayon. Nung tumayo yung yung taong yon, siguro, yung mga tao na mangha. Di ba? Sino ba namang hindi mamamangha? Kilala nila yung tao, hindi nakakalakad, biglang nagkalakad. So, anong ginawa nila? Ang ginawa nila, tinignan nila si Paul at saka si Barnabas bilang Diyos. Parang Parang nangyayari. Alam mo kung ano nangyayari sa ating buhay? Ganito. Kapag ka nakita natin ang kapwa natin na nakakalamang or yung kapwa natin ay merong ganito, merong ganyan, ang tingin na natin ay siya ay pinagpalang lubos. Walang masama na maging humanga sa tao, makipagkapwa-tao. Ang masama ay ang tinatawag na pagkainggit o yung tinatawag na ilalagay natin sa mas mataas na pedestal ang taong yun. Kaya nga, maraming tao patuloy na gumagawa ng kasamaan upang sa ganon, sila ay hirangin ng ibang tao. 2 chapters before this, pinag-aralan natin ang isang hari, si Herod. Nung nagsalita si Herod, sabi ng mga tao, nakikinig tayo sa Diyos. Si Herod, hindi niya binawi. Ang nangyari sa kanya, bigla siyang namatay at inuod. But not Paul and Barnabas. Paul and Barnabas, nung time na sinabi nilang, ito ay mga Diyos. Alam mong ginawa nila? Pinunit ni Pablo at ni Barnabas ang kanilang damit. Sabi nila, hindi kami Diyos. Kami ay tao lang katulad ninyo. Ito na ngayon. Alam nyo ba na si Pablo at si Barnabas ay merong tinatawag na kontrabida? May kontrabida talaga sa buhay, ano? Sino nakakaalam na may kontrabida sa buhay? So may kontrabida, di ba? Yung kontrabida ngayon, dumating din sila. Galing din sila sa Iconium. Ito yung mga Hudyo. At lahat ng nakinig kila Pablo, binuyo nila, kung mga hindi yan, tinignan mo, hindi sila Diyos. Hindi sila Diyos. Alam mo nangyari, pinito si Pablo. At halos mamatay si Pablo. Subalit, bandang huli, habang pinapanalangin sila, sa verse 20, sabi doon, but after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. Isipin mo, he got up. Binugbog siya, pinagbabato siya, tumayo siya, at bumalik. Whatever it costs and whatever it takes, gagawin ko to dahil ito ang pinapagawa ng aking Diyos. You see, the next day, he and Barnabas left for Derbe. Now, there's some things that I want to talk about today. Paul and Barnabas is not like Herod. Ibang-iba sila because things that I want to talk about today. Paul and Barnabas is not like Herod. Ibang-iba sila because they knew that they were only represent God. And we represent God. Amen. Lord. Kung nire-represent mo si Lord, ibig sabihin, umayos ka. Di ba? Kailangan maayos ka sa pag-represent mo sa Panginoon. So, if we want to focus this message, I want to focus first, rejecting idolatry for the living God. You see, the people of Lystra believed Paul and Barnabas were gods. Pero they rejected it. Kung
tayo ay lalong itataas ng Panginoon, huwag mong isipin na ikaw ang mataas dahil ang Panginoon ang dapat itaas natin sa ating buhay. Amen ba doon? You see, one time, tinatanong ako, how to be you, Pastor? Sabi ko, bakit? Ano ba? Ano bang meron ako? Wala naman talaga ako. Di ba? Kasi ganito, ganyan. Well, yung mga skills, yung na maganda at namangha ang mga tao sa paligid mo, sabihin mo, praise the Lord. When I say praise the Lord, alam mo, I am not taking the honor, but I am giving the honor to God. Minsan nga, nagkakabiruan kami. Merong prayer, Merong prayer. Ang prayer ganito, binabalik po namin sa inyo ang kapurihan. O, ma, teka muna, sino bang kumuha? Bakit mo ibabalik? Don't get the honor. Just give the honor to God. Amen. Amen. Ibigay mo ang honor sa Panginoon. Even though gaano kataas man yan, whatever it takes, ibigay mo ang honor sa Panginoon. And also, there should be what we call authentic worship. Authentic worship is that we are being true to ourselves. Hindi natin kaya. Kahit si pastor hindi niya kaya. Wala sa atin ang makakaya. Kaya ni Lord. Amen. Ano ang pinagdadaanan mo sa buhay? Ano ang prayer mo sa buhay? This is the message today. Authentic worship says, kaya ni Lord. That's why we worship Him. That's why we give Him the right honor. Inaalis natin ang honor sa ating sarili at binibigay natin sa Panginoon. And we worship the one true God. That is how we should worship Him. Authentic worship, the things that we need to understand, the highlights that we are to worship the Creator, not the creation, which includes rejecting false God and ideologies. We reject everything for the sake of our Lord. Second, we harness miracle for the glory of God. We pray for miracles. Sino dito nananalangin para sa miracle? Ako every day. Not for me, for the people. Merong nagpapapray sa akin na matanggal ang cancer sa buhay niya, sa katawan niya. Meron nagpapapray na ang kanyang relasyon sa family ay maging maayos. Meron nagpapapray na ganito, ganyan. And wala akong kakayanan. Wala akong kakayanan. Alam mo, ang kaya kong gawin? Ang kaya kong gawin ay ipanalangin sila. At marami sa kanila ang nakatanggap ng himala sa Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. It is for God's glory. Para sa kapurihan ng Panginoon lamang at wala ng iba. Kahit ang church, ginamit ng Panginoon. Sometimes the church itself is being an idol for worship. Ito yung church ko, dito nangyari to. No, stop. Stop. Stop saying those things. There is only one church. That is the church of Jesus Christ. Kung pagpapalain tayo ng Panginoon, praise the Lord. Kung hindi nangyayari, praise the Lord. Kahit nahihirapan tayo, praise the Lord. We proclaim the gospel anyway, whatever it takes, just like Paul and Barnabas. We proclaim the gospel. The gospel is this: Christ died for you and me, and He lives again. And whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. That's the gospel, the good news. We proclaim that in face of hardships, in face of anything in this world. Tandaan nyo, kung merong plano si Lord, hindi ka bibigyan
mga bagay na naiisip mo sa buhay, ang ibibigay sa'yo, yung pagdadaanan mo upang maging effective ka sa ministry na yon. Just like these people, Paul and Barnabas. Si Paul, bago siya naging Pablo na nagsabi ng gospel sa buong mundo, nagpalaganap ng gospel, bago siya ginamit ng Panginoon, binulag muna siya ng Diyos. Hindi lamang yon. Just like in our story right now, siya ay binato. Kung tayo kaya gagawin ng ganon, binato, binugbog, halos mamatay, pinanalangin, tumayo si Pablo. Kung sinabi kayo ni Pablo, ayoko na. Ayaw na. Gumagawa ako ng mabuti, tapos ito lang mangyayari sa akin. Sounds familiar? Di ba? Gumagawa ka ng mabuti, pero nangyayaring masama sa buhay mo. Well, whatever takes. Because you will be a recipient of the power of God, and God will do His plan and His will to your life. Lastly, the power of the gospel. The proclamation of God's truth and the visible demonstration of His power are both essential for the gospel to be effective. Merong tinatawag na power. Sabi mo nga, power! Power! Alam mo ang power? Ang power ng Panginoon ay ang Panginoon mismo. I tell you this. Jesus Christ was called Emmanuel, God with us. There are three persons in one God, the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father, siya ang nandoon at pinadala niya ang kanyang anak, si Jesus Christ. At nung nabuhay muli si Jesus Christ, umakyat si Jesus sa langit, napunta sa kanan ng Diyos Ama. Sino na iwan? The Holy Spirit. The power, Holy Spirit. Power is upon us. Para saan yung power na yon? To preach the gospel? And whatever it takes. Kung meron man mga kahirapan, meron ka man pinagdadaanan, tandaan mo ito. Kailangan mong pagdaanan ang mga bagay na yan dahil may plano ang Panginoon sa buhay mo. God bless you.